So meron ka Nintendo Switch and hindi mo alam kung paano bumili nitong mga digital games, and in this video, ituturo ko sa inyo kung gaano kasimple bumili niyang mga digital games na yan. Let's do it! Now, as of this recording, napakaraming games ang on sale dito sa Nintendo eShop, but the problem is hindi tayo makapag-purchase because yung ating account meron lang $1.74 na available funds. And ang goal, madagdagan etong funds natin para makapag-purchase ng digital game na gusto natin. Before we proceed, I assume na meron na kayong mga Nintendo accounts. So, meron na kayong access dyan sa Nintendo eShop ninyo. And if ever man kung wala pa, i-set up nyo lang. Sobrang basic lang naman yan. And I also assume na meron kayong digital wallets like GCash or bank accounts na merong mobile version, since ito po yung panggagalingan ng ating funds in purchasing these digital games. And take note, this will work both on your Nintendo Switch 1 and your Nintendo Switch 2. First thing na gagawin natin ay mag-top up, and to do that, ang gagamitin nating platform ay itong CGM. Now, I recommend CGM because personally, dito rin ako bumibili ng aking mga Nintendo eShop gift cards na ginagamit natin pang purchase na itong mga digital games na meron tayo. In fact, ito rin yung platform na ginamit natin sa tutorial natin last year. So, kung napanood nyo yun, it's still working pero meron lang slight changes. Anyways, let's proceed. So, punta kayo dito sa CGM. Meron tayong link dyan sa ating description. Don't worry, wala yung affiliates or anything. So, dito sa CGM, isearch lang po natin dito Nintendo eShop. Ayan. Now, as you search on this one, napakaraming results. So, alin ba dito yung dapat ninyong piliin or pindutin kung gusto nyong bumili para sa Nintendo account ninyo? Now, remember kanina sinabi natin na dapat makagawa kayo ng Nintendo account ninyo because that will determine kung ano yung pipiliin ninyong region for your eShop. So, in my case, dito sa aking Nintendo Switch, ang pinili ko po is US region, which is why I have to choose here yung US eShop gift card. So, hanapin natin dito sa results. Okay, US, ayan, ito. So, hindi siya naka-alphabetical, no? But anyways, ayan, I chose Nintendo eShop gift card na US region simply because, again, yung account natin is US region. So, pipili tayo dito from $5 minimum up to $99 yung pinakamataas. So, yung equivalent ng $5 right now is 278 pesos because merong discount at the moment. So, if ever man na gusto nating mag-purchase dito, let's say I will choose this one, pindutin lang natin yan. If I will choose naman yung 99, pipindutin ko lang din yan. And then lalabas din dito sa may bandang kanan yung ating grand total. But in this example, I'll be purchasing yung $5 lang since enough na yun para bilhin ko yung game na gusto kong i-purchase right now. Okay. So, meron tayong tatlong button dito. As you can see, meron tayong add to cart, meron tayong buy now, and then buy with PayPal. But again, no, ang recommendation ko, since nasa Philippines tayo, I would recommend you guys to use GCash or yung mga bank accounts ninyo na may digital version or mobile version. Okay, so to do that, no, punta lang kayo dito sa add to cart. Ayan. Then punta kayo sa cart, or pwede nyo naman pindutin din yung buy now kung gusto niyo na rekta agad like this one. I'll click on buy now. Ayan, makikita ninyo na 299 pesos talaga yung conversion ng $5 into Philippine peso. However, merong discount ngayon na 7%, which is why yung grand total natin is 278.94 pesos. But wait, no, kasi as you click on pay now, ayan, pipili kayo ng payment method, and depende sa payment method, dyan mag-determine kung ilan yung service fees na kailangan ninyong bayaran on top of that grand total kanina. So, dito sa online payments, we have GCash, meron PayPal, credit or debit card, PayMaya, and even cryptocurrencies, tumatanggap din sila sa coins.ph, pwede rin, and meron kayong GrabPay or Razer Gold Wallet, pwede rin yan. But, since again, ang recommendation ko, if you're living in the Philippines, would be GCash. So, let's assume GCash ang pinili ninyo. You'll see here yung service fees. So, 5% ang service fees, which is equivalent to 14 pesos. Pero, hindi pa rin naman all that's kasi 7% yung discount. So, ayan, 293 na yung ating final na total, no? Yung kailangan nating bayaran. Then again, aside sa online payments, meron din tayong online banking. Kaya nabanggit ko kanina, if merong mobile version yung mga bank accounts ninyo, you can also choose dito sa QRPH, no? Pwede rin yung BPI online banking, pwede rin yung mga banknet na compatible wallets ninyo or bank accounts ninyo, then EasyPays. Tapos sa offline naman, ito yung mga options, may Mluwilier, LBC, Cebuana, but I don't recommend this since we're purchasing a digital product, no? So hindi dapat tayo mag-offline payment. But
if hindi kayo able na makapag-register pa, if wala pa, you may freely do so kung eto man accessible sa lugar ninyo. Getting back, no, GCash. I'll click on Pay Now. Ayan. Pasensya na, nagpapaliwanag tayo para alam nyo rin kung ano yung meaning or yung functionalities ng iba. So dito ngayon pinapakita sa screen yung ating QR no for this payment. So sa inyong screens, yan yung QR para dyan sa balak nyo ring bilhin. So wag ninyong iscan to kasi ito is para dito lang sa transaction natin. So I'll be opening my GCash, no, itong GCash app natin. Kaya kailangan natin ng ating device, which is why ito rin sinabi natin kanina in the intro na kailangan natin yan. And then i-scan po natin ngayon through the QR function. Scan po natin yan. Right? So magko-confirm ng payment. So kung ano yung kaninang total, yun din dapat yung mag-reflect dito sa inyong GCash mobile app. So total is 293 pesos and 62 centavos. So pay natin to. Yan. Confirming the payment. Boom, di ba? So completed na po yung ating pagbayad dito sa CGM Pay. Kailangan natin ma-retrieve yung code or yung key because ito yung ilalagay natin dito sa ating switch. Yan. Diyan natin ilalagay yung ating key or yung code. So account verification, ilalagay lang natin yung CGM account password natin. Dapat hindi nyo makalimutan to dahil very important in accessing your account. So makikita ninyo na pending pa yung ating transaction kasi kino-confirm pa. While we're waiting dito sa CGM, special mention lang natin yung isa pang shop or platform kung saan pwede rin kayong bumili ng Nintendo eShop gift cards. So this is Coda Shop. Probably na naririnig nyo na to from the past. Dito bumibili madalas yung mga nagmo-Mobile Legends, yung ibang nagta-top up sa iba pang mga games like League of Legends and even PUBG. Ayan, makikita nyo dito, sobrang popular nito. And even sa mga nag-livestream sa Popo Live, dito rin sila nagta-top up. Now, eto po, makikita nyo sa Just For You, nire-recommend sa akin itong Nintendo eShop because we've searched dito sa internet, no, and nakita rin natin na meron silang in-offer na Nintendo eShop gift cards. So, US lang kasi yun nandito. I don't know if meron ding ibang region. I've tried searching. Let's say, for example, mag-search po tayo Nintendo. Ayan. Ang ipapakita lang sa atin dito is yung gift card na US and yung eShop card na US, yung membership. No? So, hindi tayo makapag-purchase ng ibang region if we opt to dito sa Coda Shop. But again, no, at least meron tayong isa pang option kung saan pwede tayong bumili. So, ayan, 630 pesos yung nakalagay dito na price. And then, yung mga payment methods, ayan, merong GCash, GrabPay, Smart or Sun, 7-Eleven, pwede rin po. Points.ph, bank payments, dito si Maya, Visa, or ayan, MasterCards. So, marami ring option. At least, we have another payment method or rather platform kung saan pwede tayong bumili nitong eShop. However, limited lang siya for the US region. Sa mga curious bakit may iba pang mga regions, that's because hindi lang naman US yung merong Nintendo eShop. So meron din sa Brazil, sa Hong Kong, sa Switzerland, Australia at marami pang iba. Now, the thing about these regions no is that let's say merong sale sa Brazil. Most likely, hindi rin available yan sa US region. So, ang ginagawa ng ibang mga Nintendo Switch users ay gumagawa sila ng multiple Nintendo accounts na nakaset yung region sa iba't ibang regions. Let's say, sa akin US, pero may option din ako na gumawa ng isa pang account na nakaset naman sa Brazil, sa Hong Kong, up to 5 ata. I don't know kung ano yung limit. Pero yes, that is possible. And then, kapag ka may sale sa Brazil, which is minsan hindi available sa US, ang gagawin ko, magtatap up ako, let's say dito sa CGM, bibili tayo ng Brazil eShop gift card, and then itatap up ko dun sa account na yon, pa-purchase ko yung laro, pero that will be playable dito sa aking Nintendo Switch. So, that's one way para makapag-save ng ilang bucks, kasi madalas naman, lalaroin mo na yung game, and hindi mo siya gusto na nasa isang region lang. So, kung nagtitipid kayo, naghahanap kayo ng, sabihin nating life hack, siguro ito na yon. Pero, again, depende yan sa preferences ninyo. In my case, wala naman ako masyadong tina-target na game sa iba pang mga region. So, yeah, I tend to go with US region lang. But yeah, let's get back no dun sa ating binili. Now, di naman magtatagal, makaka-receive kayo ng confirmation from CGM na pumasok na yung inyong binayad, no. So, gagawin natin, babalik lang tayo sa account natin, refresh lang natin, and let's see if yung pending mapalitan na ng completed. Alright, so as we can see right now, hindi pala completed, no? Show card pala yung nandito sa ating transaction kanina.
Pinutin natin ngayon yung show card. So, eto ngayon yung ilalagay natin sa ating Nintendo Switch. So, tuturo ko sa inyo paano ilagay yan. Okay, so in your Nintendo Switch, punta lang kayo sa Nintendo eShop. I-open nyo po yan. Then, proceed kayo dito sa baba, yung enter code. Okay, so makikita rin nyo, meron tayong 16-digit code. Yan yung nandito sa inyong CGM My Cards. So, ilagay natin yan isa-isa. Okay? Case sensitive to guys ha. So kung sinasabi doon na capital, dapat capital. Pag number, dapat number. Okay? Yan. So as you can see, merong nag-reflect na 5 USD. Now scroll down na natin. Then, pinutin ito nating and yan, added na yung $5 sa ating funds. Click on OK. Para ma-verify, punta tayo sa profile natin. Ito yung profile natin sa may bandang taas. Pinutin lang po natin yan. Ayun, nag-add na yung ating recently claimed na code no from CGM. So, meron tayo $6.74. Now, punta tayo ngayon dito para ma-try kung gumagana ba yung ating inad na funds, no? Syempre, kailangan ma-testing natin. Bibili tayo ngayon ng game under sa budget na yan. I'll get the BioShock Complete Edition kasi pasok siya sa budget ko. Plus, hindi ko pa nalalaro din to. So, it's from 2K. Now, kapag magpa-purchase tayo, makita naman natin dito sa may bandang kanan kung ano yung sale price or yung presyo nitong ating bibiling Nintendo product. Okay? So, makita nyo, ayan, $6.74. Confirm natin yung purchase natin. Thank you, BioShock Infinite, the Complete Edition. Close. Now, it should be added here. Yeah! Okay. And there you have it. BioShock Infinite, the Complete Edition. And there you have it. Ganun lang ka-basic mag-purchase ng mga digital games sa inyong Nintendo Switch through the Nintendo eShop. And again, this will work both on the Nintendo Switch 1 and Nintendo Switch 2. Now, if you're asking bakit merong X sa taas ng thumbnail ng game na binili natin, that's because ubos na po yung aking storage. Kung titignan nyo dito sa all apps or all software, ayan, ang dami pong mga naka-install. Yung iba, actually, na-uninstall ko na pero still, kulang pa rin. So, to solve that problem, mag-add lang kayo ng mas mataas na storage, no? So, in my case kasi, I'm just using 128 gigabytes of micro SD, no? Pero in your case, kung mahilig kayo mag-purchase, kung gusto niyo na accessible yung game niyo at any time, digitally, kailangan bumili kayo ng mas mataas. I'd recommend na 1 terabyte na kunin niyo. And make sure that you buy sa mga authorized stores, no? Yung mga nagbebenta talaga ng tamang quality for your Nintendo Switch kasi baka mapeke po kayo ng mga mura, mga tig 200 pesos na 1 terabyte. Nako, wala pong ganung presyo na 1 terabyte. Probably naka-display 1 terabyte pero most likely magko-corrupt po yung games, yung data, yung mga save ninyo. So, I don't recommend buying doon sa mga unauthorized. So, yun lang. If meron kayong mga questions or requests, please do leave it down there in the comment section below. And if you find this video helpful, hit that thumbs up. And of course, mag-subscribe and i-hit yung notification bell para updated po kayo sa mga next tutorials natin. Probably bago mawa tayo ng tutorial kung paano mag-purchase ng games sa inyong mga Steam Deck. Kasi isa rin ako sa mga naghahanap niyan before. And hopefully makatulong din yan sa inyo. And also check nyo rin yung ating mga social media accounts sa TikTok at JFDong, sa Facebook, Instagram, X, and sa iba pa at John F. Dong. And yun lang. Thank you very much. See you sa next episodes. Uy, nandiyan ka pa pala. Kung gusto mo pa manood ng mga videos natin dito sa ating channel, pwede nyo pong bisitahin yung ating mga playlists. Nandyan po lahat yan, naka-ready na po para po iisang topic lang, hindi po ay maligaw-ligaw dito sa ating YouTube channel. O siya, kita-kits tayo sa mga videos natin and see you soon sa ating mga videos.